Don't lose hope. Huwag kang panghinaan ng loob. Iyan po ang ating topic this morning sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You. Kaya naman po samahan ninyo ako dahil napakaganda po ng matututunan natin ngayong umagang ito sa ituturo ng Panginoon sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Ate Mavs, ang inyong stroke survivor na makakasama po ninyo sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You. Kumusta po ang inyong bagong taon? Today is January 2, 2026. To God be all the glory. Napakabuti po ng Panginoon. Bagong taon na naman. At alam kong sasamahan tayo ng Diyos sa atin pong panimula dito sa bagong taon. At excited po ako kasi nakakapagpatuloy tayo sa atin pong devotion everyday at umabot na tayo ng 2026. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Panginoon. Talaga pong hindi niya hinahayaan na hindi makapagpatuloy ang misyon natin ito na makapagbahagi ng mabuting balita sa pamamagitan ng platform na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kumusta po ba ang naging celebration ng inyong medianoche, ng inyong bagong taon? I hope na naging safe naman, masaya, together with your family. Sige po, tayo po ngayon ay magde-devotion at buksan na po ninyo ang inyong Bible sa 2 Corinthians 4 verse 16. Ayan. Kung ganito po ang inyong Bible, yan po ay nasa page 228 ng Bagong Tipan. Pangalawang Korinto 4 verse 16. Hallelujah. So bago po tayo magpatuloy, i-check ko lang ang ating sound para siguradong tayo ay naririnig. Hallelujah. Thank you, Lord. So may sound tayo. Thank you, Jesus. Okay, sige po. Buksan na po natin ang ating Bible sa 2 Corinthians 4 verse 16. Sa Tagalog yan ay 2 Korinto 4 verse 16. Basahin po natin, no? Sabi po sa 2 Corinthians 4 verse 16, New International Version. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Sabi naman po sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia, 2 Korinto 4 verse 16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, at sa iyong patuloy na pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat o Diyos sa araw na ito na kami ay muling makapaghahatid ng mabuting balita. Salamat, Lord, dahil lagi mo kaming sinasamahan, lagi mo kaming iniingatan. Salamat, O Diyos, sa magandang mensaheng matatanggap namin ngayong araw na ito. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Tanging boses mo lang ang siyang marinig at tanging ikaw lang ang maparangalan, mapapurihan at madakila sa mga sandaling ito. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na Espiritu. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Ayan.
Sige po, share ko lang ng mabilis itong ating live ngayong umaga. Para po tayo ay makita ng ating mga ay mali pala. Dapat pala hindi ganun. Mali ulit. Share lang po ako saglit habang hinihintay natin ang ilan sa ating mga manonood. Ayan, dapat pala dito. Sorry po. Para sa God loves you sila manood. Share natin ang God loves you. Ngayon, ilan pa man sa buhay ko'y tapat, napakabuti mo. Di ka nagbabago, noon ngayon, ilan pa man sa buhay ko'y tapat, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Share natin po. Noon ngayon, sana. Ayan. Hallelujah. Praise be to God. Sige po. Hallelujah. Yan. Start na po tayo. Muli po, no, basahin natin ang ating pong verse na pagninilayan ng umaga sa 2 Corinthians 4 verse 16. Ang sabi po dito, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Sabi naman po sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia. Sabi po sa pangalawang Korinto, chapter 4, verse 16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Hallelujah! Praise be to God. Tunay po, no? Pinalalakas ng Diyos ang ating pong spiritual na buhay. Bagamat itong ating katawan na pisikal ay nanghihina, napapagod, parang gusto nang sumuko, pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nakapagpapatuloy dahil sa kanyang kapangyarihan, kung kaya tayo po ay lumalakas, lumalaban, at patuloy na makapaglilingkod sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! So, ang title po ng ating devotion ngayong araw na ito ay Don't Lose Heart. Huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang masiraan ng loob, huwag kang mawalan ng pag-asa. Yun ang mga ibig sabihin yan. At napakaganda po ng topic nito kasi sobrang ito ang kailangan nating lahat dahil bagong taon. No? At alam natin na marami sa atin ang pinanghihinaan ng loob
na harapin ang bagong taong ito na para bang ayoko na. Kasi pareho lang 'to ng 2025, wala namang mababago, 'di ba? Kasi pare-pareho lang ang takbo ng buhay, puro problema, pagsubok, may sakit pa rin ako, mga gano'ng bagay na nagiging dahilan para hindi tayo magpatuloy, para panghinaan tayo ng loob. Kaya naman napakabuti ng Panginoon dahil binibigyan niya tayo ngayon ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang maituturo sa atin ngayong araw. Sabi dito, as we start getting older, our bodies begin to change. Totoo naman po yan, no? Pag tumatanda na, pag nagkakaedad, ay talagang hindi maiwasan maraming pagbabago sa ating pisikal na katawan. Sa mukha, may mga wrinkles na dati wala naman yan. Sa mga kamay, no? Sa mga tuhod na nananakit, sa mga balakang na sumasakit, sa mga paa na namamaga, mga karamdaman, no? Na hindi inaasahan, na ngayon dahil sa maraming nararamdaman ay may mga maintenance na. So, hindi po talaga natin ito maiiwasan. Maaaring yung muscles might ache, hair might gradually turn gray, vision and hearing might eventually get less sharp, and we or someone we love might even struggle with significant or devastating health challenges. Diba? Hindi at maiwasan yung mga muscles na masakit, kasukasuan, yung ating buhok namumuti na, di ba? Yung ating mga mata ay lumalabo na, pati pandinig, humihina. Yan yung mga bagay na talagang hindi maiiwasan. Minsan, hindi man tayo, yung ibang tao ay nagkakaroon ng karamdaman, mga hindi inaasahang karamdaman, di ba? Yung iba nga, talagang hindi na nakakalakad, bedridden na, sobrang dahilan upang tayo panghinaan ng loob. Pero the Apostle Paul once offered some ageless wisdom to the believers in Corinth, Greece, which can still be helpful for us today. Diba? Pero si Apostle Paul, meron siyang ibinigay na ageless wisdom. Grabe no, hindi tumatandang karunungan sa mga Corinth, sa mga taga-Korinto, na paniguradong makakatulong din sa atin sa ating panahon ngayon. At ito yung ating verse na binasa ngayong araw sa 2 Corinthians 4 verse 16 na ang sabi, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Na ang sabi sa Tagalog, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Hallelujah. Tunay, no, na ito ay sinabi ni Apostle Paul kasi sabi dito, Paul knew what it was like to face hard things. Kaya niya to sinabi kasi alam niya eh. Diba? Alam niya ang pakiramdam ng mga taong dumaranas ng pagsubok, mga taong may problema, mga taong may mabigat na pinagdaraanan dahil siya din dumaan dito, di ba? Siya ay had been beaten, shipwrecked, snake bitten, and in prison. Grabe. Sipin mo na stranded na sila doon sa isla ng Malta. Tapos nakagat pa siya ng ahas. Grabe pagsubok, no? Imagine yung mga pinagdaanan niya. Sinaktan siya, tapos na naligaw pa sila, tapos nakagat pa siya ng natuka ng ahas, tapos nakulong pa. Grabe yung kanyang pinagdaanan na kung ihahalin tulad natin yung mga pinagdaanan niya yun sa buhay natin, parang tayo, di ba, sa buhay natin, para bang hindi pa nga tapos yung isang problema, eto na naman yung problema, di ba? Kaya ang iba parang hindi makangiti ngayong 2026 kasi hindi pa tapos yung problema namin. Bagong taon na naman, eto na naman, may bagong pagsubok na naman kaming kakaharapin, di ba? Sabi nga po, yung pagsubok talaga naman hindi titigil yan eh. Hindi yan matatapos. Ang tanong, sinong kasama mo sa panahong ikaw ay humaharap sa mga pagsubok na yan? Kanino ka nakaangkla sa buhay mo ito sa panahong daraan ka sa mga ganyang pagsubok? Di ba? Kasi sa totoo lang, kung tayo magdedepende lang sa ating kakayahan,
May hangganan yan eh. Posibleng di natin kayanin. Posibleng panghinaan tayo ng loob. Posibleng umayaw na tayo. Di ba? Kasi sa totoo lang po, yung kinakapitan natin, yun yung mahalaga. Kanino ba tayo kumakapit? Ano ba ang sino ba ang ating pinagkakatiwalaan nang sa ganun ay kayanin nating malampasan ang lahat ng ito? Diba? Kasi yun po talaga yung dapat nating malaman at matutunan. Sabi nga po dito, sabi po dito sa chapter 4, verse 17, kasunod ng verse na ating pinag-aaralan. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng agalakang walang hanggan at walang katulad. Sabi sa verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Di ba po, no? Kasi yung faith natin, hindi naman nakikita yung pinananampalatayanan natin, di ba? Hindi natin nakikita si Lord. Pero sabi nga, yung lahat ng nakikita natin dito sa paligid ay temporary. Pero yung hindi nakikita, yun yung eternal. Yun yung walang hanggan. Kaya, mas doon tayo mag-focus. Doon tayo tumingin. Huwag tayong tumingin sa mga problemang ating kinakaharap. Huwag tayong magpa-apekto dyan. Kasi maaaring mabigat yan. Hindi mo maintindihan kung ba't nangyayari, pero still, kumapit ka, sabi nga, be still and know that I am your God. Kumapit tayo sa Diyos na tunay na nakakaalam ng dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Maaring dumaranas ka ngayon ng mga pagsubok, pagamat bagong taon, meron na namang bagong pagsubok. Pagising mo pa lang sa umaga, problema agad. Pero don't worry, no? Kasi ang Diyos natin kasama natin. Wala tayong dapat ipag-alala dyan. Dahil alam natin na may gagawin siya. Sabi nga po sa Romans 5 verse 3 to 4, not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Diba? Parang itong mga pagsubok na to, ang siyang nagmo-mold sa atin para mas lalo tayong tumatag sa atin pong pananampalataya at sa atin pong buhay. Nang sa ganun ay makapagpatuloy tayo na lumaban dahil alam natin kung sinong kakampi natin, di ba? Alam natin kung sinong katuwang natin sa paglaban sa ating mga pinagdaraanan sa buhay. Na alam natin, itong bagong taon na to, walang dapat ipag-alala dito kahit sinalubong pa tayo ng hindi maganda. Kasi alam natin na kung paano tayong tinulungan, sinamahan, protektahan ng Diyos noong 2025, ganun din niya tayo sasamahan, iingatan, poprotektahan, ipoprovide ngayong 2026. Hindi naman kasi nagbabago ang ating Diyos eh. Ang nagbabago tayo, di ba? Huwag tayong magbago sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala sa Diyos, mas lalo tayong kumapit. Kaya nga, kung paanong tayo ay nagtiwala sa Diyos noong 2025, mas lalo ngayong 2026, mas higitan natin yung pagtitiwala natin sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, yung magpakalalim, no, sa pagkilala sa ating Diyos na buhay. Mas lalo tayong magsumiksik sa Diyos. Mas lalo tayong mag-aral, mas lalo tayong maging active, no, sa ating pong pagiging anak ng Diyos, sa ating paglilingkod sa Kanya. Kasi yun po talaga ang kailangan dahil sabi nga, di ba, by hearing and hearing the word of God, dun lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Hallelujah. Kaya nga, I'm so excited, no, sa taong 2026 kasi sabi ko nga, Lord, nung ini-evaluate ko yung sarili ko kahapon at nung the night before ang bagong taon, sabi ko, Lord, I'm so grateful kasi sobrang dami mong ginawa na kabutihan sa buhay ko ng 2025. At alam ko, Lord, hindi pa sapat yung aking mga ginawa
para ipakita ang aking tunay na paglilingkod sa iyo. Hindi pa sapat yung aking mga pagsunod, kung kaya't mas pagbubutihin ko ngayong 2026 yung aking pagsunod sa iyo, yung aking pag-aaral sa iyong salita, yung lalong pagbabasa ng Bible, yung relationship ko with my family, with the people around me, yung paglilingkod sa pagmimisyon sa pamagitan ng pag-share ng Word of God. Sabi ko, Lord, ano pa ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang, Lord, at tulungan mo ako na magawa ko ito at magampanan ko ito. Kasi sa totoo lang po, ang dami pa nating pwedeng gawin at magawa dahil may lakas pa tayo. Meron pa tayong kakayahan para kumilos. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob dahil lamang sa mga posibleng pagsubok na kakaharapin natin. Minsan kasi hindi pa nangyayari. Nag-a-advance thinking na naman tayo. Sobrang nag-overthink na naman tayo. Na para bang ganun din naman ang buhay na to. Katulad din to ng 2025. Di ba? Parang wala namang bago. Akala lang natin yun. Kasi saan tayo nakatingin, saan tayo nakapokus, 'di ba? Sabi nga, ano tayo, ang paningin natin ay ituon natin sa mga bagay na di nakikita. 'Di ba kasi kapag nakapokus ka sa mga bagay na nakikita, which is temporary, ay talagang mawawalan ka ng pag-asa, panghihinaan ka. Dahil ang daming nangyayari sa paligid. Minsan nga, hindi naman sa atin yung pangyayari sa ibang tao, pangyayari sa Pilipinas. Pero sobra tayong affected. Ba? So, relax lang. Hindi pwedeng itong mga nangyayari at nakikita natin sa mundo ang magdidikta ng ating buhay. Ang Panginoon ang may hawak ng buhay natin. Kaya naman, sa Kanya natin ito pagkatiwala. Huwag tayong masyadong mag-isip at huwag tayong masyadong mag-alala sa mga bagay na hindi pa nga nangyayari. Inaalala na natin. Diba? Relax lang. May plano ang Diyos at may magandang plano ang Diyos para sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Paano natin yung makikita kung magpo-focus tayo sa mga bagay na makapanghihina sa atin? Focus tayo sa Diyos na buhay, dakil at makapangyarihan sa lahat, na magbibigay ng lakas sa atin at ng magbibigay sa atin ng pag-asa. Diba, itong bagong taon na isang bagong pag-asa, bagong buhay, bagong simula sa ating lahat. Hindi lamang po sa akin, kundi sa ating lahat. At ang sabi pa dito, earlier in the letter he said, yan, dun sa chapter 4 na binabasa natin, sabi dun sa earlier verse, sa chapter 8, sabi dito, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 8 to 9. Ano ang sabi din sa Tagalog? Kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Di ba po, no? Tulad ni Paul, sa totoo lang, yung binabasa natin ito, ay napakatagal nang nangyayari. At ito ay tunay na makaka-relate tayo dahil gusto natin gayahin si Paul. No? Sabi niya dito, kabi-kabila yung pagpapahirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig. Parang sinasabi na, tayo nga, kabi-kabila din yung problema at pagsubok, sakit karamdaman. Pero hindi tayo dapat malupig o panghinaan ng loob. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. So, ganun dapat, no? Sa totoo, minsan, mag-worry ka naman talaga which is normal, no? Pero wag mong hayaan na mauwi yan sa stress at depression na talagang dun. Kasi kaya nagiging stressful at nagiging nade-depress is because nagpo-focus tayo doon. Yun na lang yung laman ng isip, yun na yung nagiging galaw natin, tapos na hanggang sa pagtulog, bit-bit pa natin yung problema, na hindi ka na makatulog. Diba? Huwag tayong masyadong magpadala dito. At ituloy natin sa verse 9.
Inuusig kami ngunit hindi pinababayaan, 'di ba? Sa kanila yung inuusig sa'tin, dumadaan man tayo sa pagsubok, dumadaan man tayo sa persecution, ano man ang ating mga, pagdurusang pinagdaraanan, pero hindi tayo pinababayaan ng Diyos, 'di po ba? And sabi pa dito napapatumba kami ngunit hindi lubusang nailulugmok. Grabe! Thank you, Lord. Yun po yung chapter 4 verse 8 to 9. Take note of that. Na tayo ay maaring mapatumba ka, pero hindi ka ilulugmok eh. Anong gagawin mo? Babangon ka. Di ba? Kasi talaga namang matutumba ka. Sa dami ng problema, minsan talagang panghihinaan ka na parang ayoko na. Ayoko na. Pero maganda doon, yung pag-ayaw mo, isumo mo sa Diyos. Idulog mo sa Diyos. Iiyak mo sa Diyos. Maniwala ka. Makakabangon ka. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil kinaya mo alone. Hindi dahil madiskarte ka. Kundi dahil may Diyos ka na tumulong sa'yo. Kasi sa totoo lang lahat naman ng taong pinanghihinaan ng Lord. Kahit nga minsan hindi ka naman talaga ganun ka-close kay Lord. Hindi ka naman talaga malalim sa Panginoon. Pero basta't dumaan ka ng pagsubok, problema, sakit karamdaman, napapadasal ka, napapaluhod ka, di ba? Yung bang talagang ayaw mo mang gawin, pero dahil sa hindi mo na kaya, iiyak ka na lang at tatawag ka sa Panginoon. At magugulat ka, makakabangon ka. Kaya lang sana po, no, pag nakabangon ka, acknowledge God's presence. Acknowledge that it is God who did it. Siya may gawa. Siya nagtumulong sa'yo. Kasi minsan, kapag ka nakaahon tayo, nakabangon tayo sa problema, minsan nakikita natin yung galing natin. Eh, kaya ako nakabangon kasi madiskarte ko eh. Kaya ako nakabangon kasi magaling ako eh. Kaya ako nakabangon kasi, alam mo yun, matalino ako eh. Huwag ganun. Kasi maaari, dahil matalino ka, magaling ka, madiskarte ka, pero saan ba galing lahat yan? Di ba? Galing lahat sa Diyos yun eh. Kaya sana, we learn to acknowledge God's presence in our lives. Na kaya tayo nakaahon, kaya natin nalampasan yung 2025 is not because of our own strength and galing, di ba? It is all because of God. It is all because of His presence. It is all because of His power. Si Lord yun. Kaya para matuto tayo maging mapagpasalamat. Makita natin na ang galing ng Lord. Diba? Because of His presence, because of His love, because of His power. Kaya kahit anong bigat ng 2025, kinaya namin because of God alone. Because of His unconditional love. Diba? Sana yun yung nakita natin sa taong 2025 kung bakit natin ito nalampasan. Para pagpasok ng 2026, matapang kang haharapin to. Kasi alam mong pagtatagumpayan mo yan because of Jesus Christ. Because of God alone. Diba? Wala kang ikakatakot. Haharapin ko to kasi kinaya ko yung 2025 kasi hindi ako iniwan ni Lord. Hindi ako pinabayaan ni Lord. Sinamahan niya ako. Kaya ako nagtagumpay. I am victorious because of Him. Diba? Kaya ano ikakatakot mo sa taong 2026? Diba? Kasi mas lalo kang tutulungan ng Diyos ngayon kasi mas lalo kang magsusumiksik sa Kanya. Lalo kang kakapit sa Kanya at tatawag at maglilingkod at susunod sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Di ba, yung gawin natin ngayong 2026 para mas lalo tayong tumapang, lalo tayong magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kahit na anumang haharapin natin ngayong taon na to. Di ba? Kasi ano ba ang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin? Wala. Di ba? Wala siyang hindi kayang gawin. Lahat posible sa ating Diyos. At pinatunayan na niya yan sa maraming pagkakataon ng buhay mo. Simula pa nung nilikha tayo, simula pa nung pinanganak tayo sa mundo ito. Di ba po, no? Kasi totoo naman pinagtagumpayan ng Diyos yan.
Sa krus ng Kalbaryo. Ano pa ba ang hindi kayang gawin ng Diyos? Ang kailangan mo na lang gawin, magtiwala ka. Yun lang. Panampalatayanan mo na may magagawa ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Yun po yung panghawakan natin sa pagsalubong natin sa bagong taon. Kasi nobody knows. Walang may alam niyan kundi ang Panginoon lang kung ano mangyayari sa'yo mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang buong taon. Di ba? Walang pwedeng magsabi what will happen tomorrow. Only God knows. Because He is an all-knowing God. Kaya sa Kanya natin pagkatiwala ang ating buong 2026. Di ba po? No? Hindi mo pinagkatiwala yung 2025 mo sa Panginoon, pero still, di ka pinabayaan, lalo na pag pinagkatiwala mo yung buhay mo sa Kanya. Di ba? Kasi kung i-evaluate mo yung 2025 mo, parang, Lord, ano ba mga ginawa ko for the year 2025 para hindi mo ko pabayaan? Di ba? Sa totoo lang, Lord, wala nga akong halos contribution. I mean, wala nga akong halos effort para paglingkuran ka. Hindi ko nga binigay yung 100% kong paglilingkod eh. Pero still, di mo ko pinabayaan. 10 ng aking pamilya, hindi kami nagkulang, hindi kami nagutom. Di ba? Sa kabila ng dami natin reklamo. Sa kabila ng parang nakikita natin, puro problema yung 2025. Pero ang tanong, kumusta kayo ngayon? Ikaw at ang pamilya mo. Di ba? Andun pa rin yung kasiglahan, andun yung lakas, andun yung buo ang pamilya. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pero still, no, dami pa rin reklamo. Hallelujah. Kaya sorry po naman. Amen, no? Sabi ni Ate Lucy, steadfast love of the Lord never ceases. Steadfast love of the Lord never come to an end. New every morning. Naiyak ako. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Hallelujah. Talagang new every morning. Araw-araw. Diba? Ang sarap matulog sa gabi na alam mo bukas. New beginning. New day. New every morning. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Yung napakabuti ng Panginoon natin. Sabi ko nga, imbis na magreklamo tayo sa mga problemang hindi pa nga natin nakikita. Pero naiisip na natin, ay magpasalamat na lang tayo. Be grateful. Be happy. Be joyful. Diba? Sa mga bagay na gagawin pa ng Diyos sa atin. Be excited. Every morning. No? Para sa gagawin niya sa'yo. Araw-araw ng buhay. Be joyful. Not only happy, but be joyful. Kasi yung joy ang lalim nun. At sa Diyos lang natin yung mararanasan. Thank you. Diba? Good morning, Ate Ella. Good morning. Ate Pastoral Leoncia Roque. Blessed morning po. Diba po, no? Napakabuti ng ating Diyos sa buhay. Para hindi mo pagkatiwala ang buhay mo. Ang taong, sa totoo lang, yung buhay mo, pamilya mo, yung buong taon mo, trabaho mo, negosyo mo, pag-aaral mo kung estudyante ka. Lahat yan ipagkatiwala mo ng buong buo sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Yun yung aking life verse talaga. And in all your ways, acknowledge Him. And He will direct your path. Di ba? Kasi we need to acknowledge God eh. Hindi naman pwedeng basta lang nating thank you Lord. Yung parang iba kasi yung pag ina-acknowledge mo, nakikita mo talaga yung presensya mo. At talagang ipiplease mo ang Diyos. Kasi when you acknowledge the Lord, lahat ng gagawin mo sa buhay mo, glorifying to Him. Di ba? Sabi niya, hindi ka na makagawa ng mali. Kasi
Lagi mo nang iisipin na sa bawat paghakbang ng buhay mo, tatanong mo lagi, "Ano bang gagawin ko nakaka-glorify kay Lord?" Kasi kung hindi 'to makaka-glorify kay Lord, tigilan ko na. Huwag ko nang ituloy, huwag ko nang gawin. 'Di ba? Gano'n yun, eh. Kaya nga napakabuti ng Panginoon dahil when we acknowledge Him, andiyan yung presence niya. Lagi kang aware na, "Oops, teka muna, tama ba 'tong gagawin ko?" 'Di ba? Pero 'pag hindi mo ina-acknowledge si Lord sa mga bagay na ginagawa mo, kaya nga hindi ka made-direct yung path mo sa tama, eh, kapag hindi mo siya ina-acknowledge. Kasi nga, eh, gagawa ka na lang ng sarili mong hakbang, 'di ba? Pero when you acknowledge the Lord, you will pray first before ka magdesisyon, before ka gagawa o magsasalita ng mga bagay, laging lagi mo munang tatawagin ang Panginoon. At panigurado magiging grateful ka talaga, eh, kapagka ina-acknowledge mo yung presence niya kasi nakikita mo yung mga ginagawa niya, kaliit-liitang bagay. 'Di ba, napansin niyo ba 'yan? Kapag nasa Panginoon ka, kaliit-liit ang nangyayari sa'yo, pinagpapasalamat mo sa Diyos. 'Di ba, ako minsan 'pag lalabas ka ng bahay, sasakay ka ng bus or jeep, 'di ba nagpe-pray ka, "Lord, bigyan mo naman ako ng bus na konti ang laman para hindi ako nakatayo." Eh, dahil sa nakikita mo yung presensya ng Diyos, pagdaan ng bus, pagtigil sa'yo walang laman, praise the Lord. Yung alam mo gusto mo sumigaw na, "Thank you Lord, answered prayer." Na kung titingnan ng iba, ang babaw naman ito, 'di ba? Sumakay lang ng bus, nagpasalamat na ng gano'n sobra-sobra sa Diyos. Eh, kasi prayer mo yun, eh. Kaliit-liitang bagay, nakikita mo presensya niya. It's because you acknowledge His presence. Because you know God and you love Him and He loves you. Mahal tayo ng Diyos, eh. 'Di ba? Pero 'pag hindi mo na nakikita yung presensya ng Diyos sa buhay mo, teka, kabahan ka. 'Di ba? Kasi baka nakakalimot ka na. Baka hindi ka na nagpe-pray. Baka hindi mo na nakikita yung galing ng Diyos, kundi yung galing mo na lang, nagiging self-righteous ka na. Self-centered na. Medyo teka muna. Check natin yung puso natin ngayong 2026. Sa panimula nito, sino ba sentro nito? Sino ba sentro ng pamilya? Sino ba ang pinanghahawakan mo at pinagkakatiwalaan mo ng buhay mo? 'Di ba po? Para maging maganda yung 2026 mo, siguruhin mo kanino ka nakaangkla. Sino ang Diyos na pinanampalatayanan mo? Dapat yung Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, na nag-ingat sa'yo, nagmahal sa'yo, nagpatawad sa'yo, nagligtas sa'yo, patuloy na nagmamahal sa'yo, simula pa noon hanggang ngayon, at hanggang sa kinabukasan mo. Dapat sigurado tayo dyan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Ang sarap pag-usapan ng Panginoon, eh. Sarap pagkwentuhan ni Lord. Hallelujah. So sabi pa dito, the ripple effects of sin's existence in the world might frustrate us physically, but it cannot touch us spiritually. Tandaan mo, yung buhay mo, kayang sirain ang physical. Kayang guluhin ang isip mo, pero ang spiritual mo, dahil ang Diyos ang may hawak mo, hindi yan kayang sirain. Lalo't hindi ka tumitigil sa paglapit sa Panginoon, sa pananalangin, pagbabasa ng Bible, pagpapakalalim sa salita ng Diyos. Dahil iniingatan tayo ng Diyos, dahil anak niya tayo. Di po ba? Pero tandaan niyo, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang mga kumilala sa Kanya at tumanggap bilang Diyos at tunay niyang tagapagligtas. Siya lamang na tunay na mga anak ng Diyos. Kaya nga po, huwag tayo masyadong mag-alala sa buhay natin ito. Walang dapat ipag-alala. Hawak ng Diyos ang buhay natin. At nasisira man ang ating physical na katawan, nagkakasakit man to, pero when you trust in the Lord, when you put God first in everything that you do, at siya ang sentro ng buhay mo, at ipinagkakatiwala mo sa Kanya, may sakit ka man, nakakangiti ka pa rin. Hindi ka nag-aalala. Kasi alam mo na iniingatan ka ng Diyos. May plano siya. Kaya nga sabi, huwag kang mag-focus sa nakikita mo. Kasi temporary yan. Mag-focus ka
sa mga bagay na hindi nakikita dahil yun ay eternal. Dahil yun ang walang hanggan. Diba? Tulad ng buhay natin. Kapag nasa Panginoon, meron na tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga, excited tayo sa pagbabalik ng Diyos. Wala tayong dapat ikatakot. Kasi kakampi natin siya. So whether you're dealing with a serious diagnosis, physical shame, or are simply exhausted by the weight of everyday responsibilities, don't give up. Huwag kang mag-give up sa buhay mo. Hindi lang ikaw dumaranas nun. Pare-pareho tayong dumaranas ng pagsubok sa buhay. Iba-iba lang ang intensity niya. Iba-iba lang ang klase niya. Pero iisa ang Diyos na nagmamahal, tumutulong, nag-iingat, nagpo-provide sa atin. Kung kaya't kumapit lang tayo sa Diyos. Ano man ang pinagdaraanan mo. Physical man yan, may sakit ka, may problema ka sa pamilya, problema sa pera, pagsubok, na parang ang bigat-bigat, pero huwag kang mag-alala. Merong Diyos na nagtagumpay na sa mga problemang yun. At merong Diyos na tutulong sa'yo para pagtagumpayan mo yun. Lumapit ka lang sa Kanya. Tumawag ka ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Ipagkatiwala mo lang yun sa Diyos. Maniwala ka. Lalampasan mo yan. You will be victorious dahil victorious na tayong lahat. Because of Jesus Christ, who died on the cross for you and me, to save us, to pay for our debts. Diba? Siya nagbayad eh. Ano pa ba ang ikinakatakot natin? Diba? Ano pa ba ikinakatakot mo for the year 2026? Ang mga anak mo, pamilya mo, hawak ng Diyos ang pamilya mo. Dahil ipinagkatiwala mo na to sa kanila, di ba? Pinagdasal mo na sila. So why worry? Hallelujah. And yung everyday responsibilities mo as a mother, as a father, as a child of God, yan, dapat ipag-alala dyan. Hawak na ng Diyos ang buhay natin eh. Siya na ang may control eh. Diba? Kaya lang, ang dapat lang natin gawin, magtiwala. Kasi baka sinabi mo lang, pero hindi ka naman nagtitiwala. Pinangungunahan mo pa rin si Lord. Nag-aalala ka pa rin. So, hindi tama yun, di ba? Kapag pinagkatiwala mo na sa Diyos, wala kang dapat isipin. Pinagkatiwala mo na nga eh. Di ba? Kaya ang mga anak ng Diyos, hindi stressful eh. Relaxed. Yung mga anak ng Diyos, dapat lagi nakangiti. Sumimangot man, pero saglit lang yun. Mamaya, balik na siya sa dati. Ang saya na niya ulit na parang wala pinagdadaanan. Kaya't maraming taong na-inspire sa mga anak ng Diyos eh. Kasi nakikitaan sila na, grabe naman to tao to. Ang tindi ng problema, ang tindi ng pinagdaanan, pero tinong nakangiti siya oh. Parang wala lang. May sakit yan, pero ang saya niya. It's because hindi tayo nakatingin sa mga bagay na nakikita natin. Because we know na yung mga nakikita natin ay temporary. Doon tayo nakatingin. Sa sa hindi natin nakikita. Sa pagtitiwala natin sa Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. So your body might be aching, but God can still renew your spirit day after day after day. Yun yung panghawakan natin. Na bagamat tayo pinanghihinaan sa physical natin katawan, gusto na natin minsan mag-give up. Pero tandaan mo, patuloy tayong nire-renew ng Diyos day after day after day. Araw-araw ng buhay natin, moment by moment. Kaya nga, moment by moment, dapat nandun ang pagtitiwala natin sa Diyos. Makikipag-ugnayan natin sa Kanya. Huwag tayong titigil sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, sa pakikinig ng salita ng Diyos nang sa ganon, hindi tayo mapahiwalay sa Kanya. Kapag kasi puno tayo ng pag-ibig ng Diyos, ng banal na spirito, ng mensahe mula sa Diyos, mag-uumapaw yan. At kaya mo yang maibahagi pa sa iba. Pero pag kulang ka niyan, at hindi yan nag-uumapaw, ano ang iyong magiging bala para labanan ang mga pagsubok, problema, para kayanin mong lahat ng ito? Diba?
Kailangan natin mapuno, mapuspos ng pag-ibig ng Diyos, mapuspos ng kanyang kaluwalhatian, mapuspos ng kanyang kagalakan, mapuspos ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganun, hindi tayo kayang itumba. Itumba man tayo, tatayo pa rin tayo. Dahil alam natin, buhay ang Diyos namin. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Kailanman, hindi niya tayo pababayaan. At hindi niya tayo iiwan kailanman. Ganun ka makapangyarihan ang ating Diyos. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Muli mong pinatunayan ang iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng mensahe mo ngayong umaga. Salamat Lord, pinalakas mo kami. Salamat Lord, pinatibay mo ang aming pananampalataya. Salamat Lord, pinakita mo sa amin kung sino at kanino kami dapat magtiwala ng buong buo. Salamat Lord sa pag-asa ang binibigay mo sa amin. Salamat Lord kasi hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat Lord sa taong 2026 na alam namin hindi mo kami pababayaan. Na alam namin na tutulungan mo kami. Sasamahan mo kami sa taong 2026, Lord. Alam namin, Lord, kung paano mo kaming sinamahan, iningatan, pinotektahan, ginabayan, provide ng 2025. Ganun mo mas higit kaming tutulungan, iingatan, poprotektahan 10 ng aming pamilya ngayong 2026, Lord. Sa'yo namin ipinagkakatiwala ang lahat, Lord. Wala kaming kayang gawin, Panginoon. Apart from you, we can do nothing. Ikaw lang ang may kayang gawing posible ang imposible. Hindi namin alam, Lord, kung anong meron sa taong 2026 para sa amin. Anong naghihintay dito, anong nakaabang, pero isa lang ang sigurado kami at siguradong sigurado kami. Merong kaming Diyos na tutulong sa amin, gagabay sa amin, magpoprotekta, mag-iingat, magmamahal, magpapatawad. Meron kaming Diyos na patuloy kaming mamahalin kahit nagkakasala kami, kahit nagkakamali kami. Patuloy kaming hahanapin kung naliligaw kami. Patuloy kaming tutulungan na maging maayos ang direksyon ng buhay namin. Kaya naman, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Kausapin mo po sila, Lord, at nawa ang kanilang buhay ipagkatiwala nila sa iyo. Ihingi na nila ng tawad at isuko na nila ang kanilang buhay sa iyo. Nawa, O Diyos, makita nila ang presensya mo sa buhay nila, na tanggapin na nila, Lord, na ikaw ang kailangan nila sa kanilang buhay. At napatunayan na nila yan noong taong 2025, na kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, hindi namin ito mapagtatagumpayan. Nawa, O Diyos, patuloy na kumapit sa iyo ang iyong mga anak, patuloy na magtiwala sa iyo. At nawa, O Diyos, ikaw lang ang aming titingnan. Ikaw lang ang aming ipofocus sa buhay namin ito para hindi kami madistract ng mga pagsubok, problema, sakit karamdaman na kakaharapin namin sa taong 2026. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kagalakan at kapayapaang patuloy mo pinagkakaloob sa amin. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon. Ano man ang kanilang mga desires, ano man ang kanilang mga kahilingan, ano man ang kanilang mga plano, Panginoon, sa kanilang mga buhay, nawa, O Diyos, ikaw ang i-acknowledge nila sa kanilang buhay. Ikaw ang kanilang pagkatiwalaan. Ikaw ang kanilang tawagin sa oras ng kanilang kalungkutan, sa oras ng kanilang panghihina, Panginoon. At ikaw, nawa, Panginoon, ang kanilang mga maging pag-asa sa buhay. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Ingatan mo po sila, 10 ng kanilang buong pamilya, Panginoon. I-bless mo rin, Lord God, ang ating Loves TV family, ang God Loves You Movement Ministry, at ang God First Christian Ministry. Ganun din, Lord, ang Global Life University,
Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Ingatan mo po ang aming bansa, Panginoon, sapagkat dito kami naninirahan. Ingatan mo ang buong mundo, Panginoon. Ingatan mo, O Diyos, ang mga leaders ng bansang ito. Ingatan mo po at nawa dumating ang panahon at pagkakataon na sila'y makakilala rin sa iyo, Lord God. Magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon. Takot na gumawa ng masama. Takot na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, ang lahat ng mga leaders ng bansang ito, ang leaders ng mga churches, ang mga lingkod mo, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa kabila ng mga problema at pagsubok na kinakaharap. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Nais namin ibalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kung na-bless po kayo ng ating pong devotion ngayong umaga, paki-like, paki-share po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, kakilala, sa inyong Facebook account, sa kahit na kanino upang marami ang maabot ng mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat din po sa mga taong nanood sa Ate Mavs TV Facebook page. Thank you, Ate Ella, Ate Lucy, Pastor Leoncia. Salamat po sa mga nanood. Bagamat di kayo nagko-comment, pero naniniwala ako na panood ninyo ang video na ito at nawa ay maging daan ang video na ito para marami ang makakilala sa Panginoon at marami ang muling magbalik loob sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakapollow, ay pa-follow naman po ng ating Facebook page, Ate Mavs TV at God Loves You, para po pag merong mga live na ganito ay ma-notify po kayo ni Facebook. Ganon din, pa-subscribe po ng ating YouTube channel, Ate Mavs TV at ang ating YouTube channel, God Loves You. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin ng Diyos sa buhay po ninyo. Bukas po muli, 6:30 ng umaga, magkita-kita po tayo. Maraming salamat po. God bless everyone. Always remember, God loves you.